Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral. Kami ang inyong guro sa araw na ito. Malugod namin kayong binabati sa isa na namang makabuluhang araw ng pagkatuto. Ngayong araw, tayo ay may bagong aralin na tiyak na magpapalawak ng inyong kaalaman. Kaya siguraduhin ninyong nakatutok at handang makinig, matuto at makibahagi. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayong araw, ay magpapakita kami ng mga larawan ni Ginoong Rashad at sabihin kung ano ang salitang naiisip. Anong inyong mga naiisip sa mga larawan na ito? Tama! Ito ay sumisimbolo ng edukasyon. Ano naman ang inyong naisip sa larawan na ito? Tama! Ang mga larawan na ito ay nagsisimbolo ng trabaho. Magandang araw sa lahat. Mapapansin nyo na ang inyong mga kasagutan ay ang salitang edukasyon at trabaho. Noong unang panahon, ang mga babae ay hindi binibigyan ng pantay na oportunidad sa edukasyon. Sa mga tradisyonal na pamilya, ang mga lalaki ang mas pinapaaral dahil sila ang inaasahang magtrabaho at suportahan ang pamilya. Ang mga babae naman ay tinuturuan lamang ng gawaing bahay at inahanda sa pagiging asawa at ina. Tama! Dahil bukod sa edukasyon, ang trabaho rin noon ay hindi bukas para sa maraming kababaihan sa mundo. Kadalasan sila ay nagtatrabaho lamang sa mga pabrika, bahay kalakal o simpleng serbisyo. Madalas ay mababa ang sahod ng mga babae kahit pareho sila ng ginagawa ng mga lalaki. Hindi rin sila nabibigyan ng mataas na posisyon sa trabaho at may diskriminasyon sa pagtrato sa kanila bilang manggagawa. Ngunit, alam naman natin ay habang lumilipas ang panahon, unting-unting nagbago ang pananaw sa lipunan. Sa tulong ng mga reforma, batas at edukasyon, dumami ang kababaihang nakakapag-aral at nakakapagtrabaho sa mas malawak na larangan. Ang kababaihan ay patuloy na lumalaban para sa pagkapantay-pantay mula sa pagiging limitado sa tahanan. Ngayon ay malaya na silang mangarap, mag-aral at magtagumpay sa larangan ng trabaho. Ngayong umaga, kami ay magpapakita ng isang maikling pelikula tungkol sa aming paksa. Naway kayo'y makinig. Handa na ba kayo? Teresita, saan ka pupunta? Kailangan kong umuwi agad. Hinihintay ako ni Jose. Saan ka ba galing? Bakit ka nahuli ng 1 minuto? Sabi ko, alas 5. Ngayon, alas 5:01 na. Mahaba ang pila sa palengke. Malapit na ang piyesta kaya maraming tao. Patawad, hindi na mauulit. Ayoko na marinig ng palusot. Patawarin mo ako, ilog ko. Sige na, maganda ka na makulang. Mahal, handa ng almusal. Malapit na ang piyesta. Gusto kong tumulong sa pagsasayaw sa plaza. Pahintulutin kita. Ngunit tandaan mo, kapag nakita ko nakikipag-usap ka ng ibang lalaki, hindi ka na muling makikita ng liwanag ng araw. Mabutit pinayagan ka ng asawa mong makilahok. Oo nga. Teresita! Halika na, uuwi na tayo. Uuwi na kami mga binibini. Patawarin mo ako, mahal ko, Jose. Hindi ko na malayan ang oras. Pinapakasalan kita para pagsilbihan ako, hindi para makipagpintuhan. Hindi na maulit! Hindi na maulit! Mahal ko, Teresita, kalimutan mo na ang nangyari kagabi. Alam mo namang iniibig kita, hindi ba?
Mahal, huwag ka nang pumunta sa fiesta. Kung ano ang makapagpapasaya sa'yo. Tandaan mo ang sinabi ko. Ganito na yata ang tadhana ng maraming kababaihan. Tahimik na nagdurusa, nakakulong sa takot at tradisyon. Ang tinig namin ay halos hindi marinig. Ang mga pangarap ay natatabunan ng takot sa asawa, sa lipunan. Ngunit sa puso ko, nagtatanong ako, hanggang kailan ito? Anak, aalis na ako. Pupunta na ako sa trabaho. Ngayon, natapos namin yung panoorin na maikling pelikula, ilalahat naman nila Binibining Arasado at Binibining Tumanda ang buon ng aming paksa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining Tumanda at isa ako sa maglalahad ng buod ng aming paksa. Noon, ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Kadalawa, kaunti ang pagkakataon para sa edukasyon at trabaho ng mga babae. Mas bababa ang sahod ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Bihira ang mga babae na mapromote sa mataas na posisyon at malakas ang impluensya ng patriarchal na lipunan, lalaki ang mas kapangyarihan. Magandang umaga sa lahat. Ako si Binibining Aranjado at ngayon ay dadako tayo sa mga kababaihan ngayon. Una, ngayon maraming babae ang nakapagtapos ng kolehiyo at nakakapag-aral ng mas mataas. Pangalawa, mas maraming kababaihan ang nagtatrabaho sa labas ng bahay at nabibigyan ng mas mataas na posisyon. Pangatlo, tumataas ang sahod ng kababaihan at mas kinikilala ang kanilang kakayahan sa trabaho. At panghuli, may mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga babae tulad ng maternity leave at equal opportunity. Ang mga kababaihan ay hindi lamang tagapangalaga ng tahanan, kundi aktibong kalahok sa ekonomiya at lipunan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po pala si Ginoong Ronia at ngayon ay nadako naman tayo sa aral ng aming paksa. Ipinapaalala ng sinaysay na mahalagang bigyan kalaga ang karapatan ng kababayan kapag sila ay nabibigyan ng pantay na oportunidad at respeto. Mas nagiging maayos at mas maunlad ang buong lipunan. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lang nasusukat sa ekonomiya, kundi sa gano'n natin ipapaalagaan ang bawat isa, babae man o lalaki.